Sa ating pag-aaral, ayan, revival now. Revival now. Ngayon daw yung revival. Pakisabi nga sa katabi, ngayon ang revival. At hindi lang ngayon urgent pa. Call to action. No, hindi lang ngayon, kundi minamadali pa. Amen? Bakit kaya minamadali? Kasi malapit nang dumating, sino? Ang Panginoon. Amen? So ang ating pag-aaralan is, ang title po ay, ano title natin, Brother Jericho? Mainit na naman. Faith revival o revival of faith. Amen. Nare-revive ba ang faith? Sa buhay ba ng isang Kristiyano, kailangan ang faith nare-revive? Kailangan o hindi? Kailangan, di ba? Kasi kung minsan, kahit tayo mga Kristiyano na, napakarami nating mga ups and downs sa buhay, no? Hindi naman natin ma-perfect, pero papasaan ba ay mararanasan din natin yun, no? Yung ups and down. Kasi ang sabi nga rito, do you believe that this is the season of revival? Diba? Naniniwala po ba tayo na itong panahon na ito, itong season na ito na yung season ng muling pagbangon? Bakit muling pagbangon? Namatay ba? Di ba? Karamihan sa mga Kristiyano kasi, hindi naman namamatay, nadadapa lang. Amen? Di ba? So ano ang ine-expect natin pag nadapa? Bumangon. Tumayo. Amen? Kaso ang hirap kung minsan, may mga kapatid na napakatagal bumangon. No? Alam na nating nadapa tayo, ang tagal bumangon. Tandaan po natin, ang isang Kristiyana, di ba ikaw pagka ikaw natitisod, yung talagang lumagapak ang ganon, hindi ka naman talaga kagad makakabangon eh. Pero wag mo naman masyadong patagalin. No, ang ibig ko sabihin, yung ating spiritual life, minsan talaga yan, humihina, kaya nga may revival eh. Di ba? Kaya nga tayo, tuwing linggo, kaya nga yung ating team napakaganda. Muling ibalik ang init. Muling mabuhay. Rebirth. Amen? Reawakening. Muling magising. Napakarami kasi yung word na revival, yung tinuro ko sa inyo noong nakaraan, yung bibo, sa Greek word, ibig sabihin nun, life. Life. Tapos ngayon naman, yung nakalap ko namang impormasyon, sa Latin word, vibe, or B-I-B-E, meaning to say, life din, sa Latin. Tapos yung yun yung again. Buti pa natatandaan yung tip eh. No? Kaya nga revive, realign, reawakening, rebirth. Lahat may Bakit? Kasi kailangan babalik-balikan natin. Huwag tayong umistedi lang dun sa kung ano yung kinadapaan natin. Meron naman kasing iba mga kapatid, halimbawa dito nadapa. Di ba dapat dito ka rin babangon? May mga ibang kapatid gumagapang muna dun. Tapos pag hindi na kayang gumapang, tsaka pa lang tatayo. Ano tawag doon? Regapang.
No? Amen po ba? Revival of faith. Ibig sabihin po kasi ng revival of faith, ang sabi rito, is a spiritual awakening after being in a state of dormancy or stagnation. No, ibig pala sabihin nung awakening, yung revival, faith, kailangan magising ka sa pagkakatulog mo, lagi kang gising. No, at pagkatapos, dahil kung minsan talaga dumadaan tayo sa pagwawalang yung stagnation, yung para bang na-stagnan tayo. Isa lang naman ang dun ang recipe dun kailangan tayong magising. Amen po ba? Ang ating pong pamagat, ito, faith revival. Meron 5 bagay ito no? 5 things about faith revival. So, itong 5 bagay na to, pag-aaralan natin. Siguro, makakapulot tayo dito ng aral. At siguro, sa 5 ito, marirevive tayo sa gabing ito. Amen? Gusto nyo ba? Gusto nyo bang ma-revive? Di nga. So, sabi sa number 1 is spiritual hunger. Ano ba ibig sabihin sa Tagalog ng spiritual hunger? Nauuhaw ang iyong espiritu. Nagugutom. Nga pala, nagugutom, no? Kailangan magutom yung ating spiritual sa mga spiritual na bagay. Di ba? Balik natin yon. Kasi may panalangin dito si Habakkuk. Sabi ng Habakkuk chapter 3 verse 2. Alam niyo po itong propeta nito, ito yung mahilig sa soft drinks. Ito yung propetang mahilig sa soft drinks. Alam niyo na, di ba? Habakkuk. Kasi Habakkuk 3:2. Kasi may mga propeta kasi minsan ganyan, mahilig. Sabi rito, Panginoon, narinig ko po ang tungkol sa inyong mga ginawa at ako'y lubos na humahanga sa inyo. So, maraming ginawa ang Panginoon sa atin. Sabihin man natin o hindi, kinahangaan, kamangha-mangha. Amen po ba? Dalangin to ni Habakkuk Tapos ang sabi niya, gawin niyong muli sa aming panahon ang ginawa niyo noon. So, may mga nangyari noon na hindi nangyayari sa ngayong panahon. So ang sabi ni Habakkuk, gawin nyo ngayon yung mga nangyari noon ngayon sa aming panahon. Di ba? So ibig sabihin, merong ginawa ang Diyos nung unang panahon na gusto ni Habakkuk maranasan din natin ngayon. Amen po ba? At ang sabi rito, at sa araw na ipadaman nyo ang inyong galit, maawa kayo sa amin. So, revival. Di ba? Maawain ang ating Panginoon. Amen po ba? Yung mga nagawa natin nung una, kinakalimutan ng Panginoon yan. Ang mahirap lang sa atin, hindi natin makalimutan kasi binabalik-balikan. Di ba? Pagka raw hindi mo makalimutan, binabalik-balikan. Tulad ng first love. Sino mga dalaga pa rito? Puro lahat doon Bakit kayo? Mga may asawa na kayo? No? Pagka first love, talagang binabalik-balikan mo yung mga nung una. Naalala ko nga nung minsan nagkukwentuhan kami ng misis ko. Siyempre, ganito na, may mga edad na, di ba? Nakaupo kami sa sala. Minsan inaalala namin yung mga bagay. Yung mga bagay na, di ba, nung una kayo, napakasaya, tapos napaka-sweet. So yun ang gusto ni Habakkuk, alalahanin, Panginoon, gawin mo sa amin yung dating ginawa mo noon, dito sa panahon namin ngayon. Amen? Kung nagpagaling ang Panginoon noon, mangyayari ngayon.
Di ba? Kung ang Panginoon nagbago ng buhay noon, ngayon magbabago rin siya ng buhay ngayon. Tignan mo nga yung katabi mo. Bago na ba yan? Lakas na sigaw niyong bago ah. Tapos may panalangin pa si Isaiah. Ang sabi ni Isaiah 64 verse 1. Ito puro revival tong mga dalangin nito. Kasi itong time ni Isaiah, ito yung time na ang gulo-gulo ng Israel. No, gusto niyang may mabago sa Israel, ma-revive. Ang sabi ng Isaiah 64:1, Panginoon, ano yan? Punitin niyo po ang kalangitan. Punitin ba? Punitin po, dito na nga. Panginoon, punitin niyo po ang kalangitan. Ay, tama, kalangitan. Bumaba kayo at yayanig ang mga bundok kapag nakita kayo. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, Lord, buksan mo ang kalangitan at bumaba kayo dito. Pinabababa ni Isaiah ang Panginoon kasi ang gulo nung time na yun. Revival. Ang Panginoon sa panahon natin, matagal nang bumaba, di ba? Nakabalik na nga eh. Amen? Ang gusto lang ng Panginoon, mabuksan ng langit at ibuhos niya sa atin yung mga bagay na yon. May isa pang panalangin, Psalms 86, 6-7. Si David naman, Kasi iba kasi yung halimbawa nakakaranas ka ng yung panlalamig, no? Kailangan kasi natin manalangin. Ipaglaban natin sa Panginoon. Ganda-ganda nung inawit natin sa feeling mo eh. Kasi minsan, although pakiramdam mo na sa feeling ka ng Diyos, pero unti-unting humihiwalay. Asa na, Brad? Nawala na. Tapos ang sabi pa rito, ang sabi pa rito ng isang preacher na narinig ko, ang sabi niya, revival is a God work restoring church to health. Ang revival pala ay pagkilos ng ating Panginoon para i-restore yung kalusugan ng iglesia. Kaya itong iglesia natin, kung tutuusin, talagang malusog. Di ba? Tignan nyo yung katabi nyo. Malulusog ba? Di ba? Pinalulusog ng Panginoon itong ating church dahil doon sa revival. Ang sabi rito, tumatawag ako sa inyo sa oras ng kagipitan dahil sinasagot nyo ako. O yun. Tumatawag ako sa inyo sa oras ng kagipitan dahil sinasagot nyo ako. Amen? Tayo'y laging tumatawag sa Panginoon dahil alam nating sasagutin tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi nga doon sa number 1, spiritual hunger. Dapat tayo bilang mga, alam niyo yung kantang As the Deer, panted for the water. Saan ba yun? Acts? Saan yun? Sa Psalms 42 verse 1-5. So katulad ng isang tupa, no? Sabi dito, spiritual hunger, kailangan nagugutom tayo sa salita ng Diyos. Nagugutom tayo sa kanyang pagtutuwid. Amen? Sino ba dito handang magpatuwid sa Panginoon? Amen? Di ba sabi nga dun sa Book of Ephesians, para tayong halaman na kailangan para lumago, anong ginagawa? Pinupruning.
yung tinatalbusan para lalong lumago yung halaman. Ganon din po tayo sa spiritual. Kailangan may tanggalin sa atin ng Panginoon para tayo lumago. Para tayo ma-revive. Di ba? Napakaraming tatanggalin sa atin ng Panginoon, di ba? Bahala na kayo mag-isip kung ano yung tatanggalin sa inyo ng Panginoon, kung ano yung gusto nyong ipatanggal sa Panginoon. Kasi may mga Kristiyanong ayaw magpatanggal sa Panginoon. Amen? Sabi rito, tulad ng usa. Ano to? Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik. O Diyos, ako ay iyong sa inyo'y nananabik. So panabikan natin ang Panginoon. Di ba? Ibalik natin yung muling init. Kasi di ba, experience natin nung tayo unang Kristiyano, nung unang tanggap natin sa ating Panginoon, grabe, napakainit. Di ba kahit saan lakaran, sumasama. Pero bakit halo pag lumalaon na yung panahon? Eto na. Unti-unting humihiwalay na sa grupo, unti-unting busy na, unti-unting inuuna na yung trabaho. Sabi nga ni Pastor Benji, di ba, hindi masamang magtrabaho. Hindi masamang mag-aral. Pero kailangan, kasi meron tayong oras na binigay ang Panginoon. Di ba? Sa trabaho, hanggang ilang oras lang ba yung trabaho? 8 hours. Sa pag-aaral, ilang oras? Kailangan divide natin yung oras natin. Matuto tayong mag-maintain ng oras natin. Yung time, ano tawag dyan? Time management. Kailangan meron tayo niyan. Kasi pag wala kang time management, hindi mo magagampanan yung tungkulin mo sa Panginoon. Kasi hindi naman sinabi ni Lord na huwag ka na magtrabaho. Kailangan magtrabaho ka. 8 hours. Pagkatapos nun, Lunes hanggang Biyernes, pinapayagan ka ng Lord na magtrabaho hanggang Sabado pa nga. Pero pagdating naman ng Linggo, hello. Paano may overtime Yun ang mahirap pag may overtime. Ang overtime naman, di ba optional tsaka voluntary. Pero kung ang overtime ay voluntary, tapos mag-overtime ka pa rin ng linggo, abay, ibang usapan na yan. Pero kung ang overtime ay mandatory, alam ng Diyos ang puso mo. Di ba? Hello? Ito yung mga time management sa buhay Kristiyano. Kung hindi natin papansinin itong maliliit na ito, asan ang revival? Di ba? Hello? So, sabi ng Panginoon, dapat tayo'y mauhaw. Tulad ng tupa na nauuhaw palagi. Usa. Usa ba o tupa? Usa nga. Magkaiba pala yun, Tupa at saka usa. Okay, next. Number 2. Restores our joy and passion. Minsan nawawala na yan sa atin. Kailangan natin i-restore yung kagalakan mo. Naalala ko si David, di ba, nung nagkasala, nawala yung kanyang joy of salvation. Hindi naman nawala yung salvation, pero yung joy. Kasi tandaan po natin, kapag ikaw ligtas at wala kang kagalakan, hindi kumpleto. Laging magkasama yung joy and salvation. Salvation and joy. Diba? Yung joy, hindi naman ito yung tinatawag ng mundo na kasiyahan o tawag doon. Basta yung joy, ito yung kagalakan na nanggagaling sa Panginoon. Yun ang gusto ng Lord i-restore sa atin. Diba? And yung passion. Ano yung passion? Yung iyong first love.
Di ba ang sabi ng Panginoon, ang sino mang magmahal sa asawa, sa magulang, sa anak, nang higit sa akin, abay, masusumpa siya. So anong ibig sabihin? First love, si Lord. Wala nang iba. Amen? Ang unang pag-ibig natin, ang ating Panginoon. Di ba sabi nga doon sa greatest commandments, love the Lord thy God with all your heart, mind, strength and heart, Di ba? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Pagkatapos, marinig mo lang yung boses ng misis mo, nawala na yung buong lakas. Amen? So, ano po yun? Utos po ng ating Panginoon yun. Wala tayong ibang mamahalin. Amen po ba? Restore your joy. Sabi nga ng Romans 12, 11 to 14, kasi minsan yung joy nawawala yan. Minsan yung ating passion nawawala. Imbis na palitan ng sipag, nagiging tamad. Ang sabi rito, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Huwag daw maging tamad. Hello? Pag pinag-usapan na yung katamaran, ang dami ng At dahil may pag-asa kayo sa buhay, magala kayo, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Sino rito tinatamad maglingkod sa Panginoon? Taas sa kamay. I-revive natin ngayong gabi. Sino-sino tamad maglingkod? Walang nagtataas, ha? Amen? Ryan, natatawa sa likod eh. Sabi ng 13, tulungan ninyo ang mga pinabanal ng Diyos na nangangailangan. So hindi lamang po tayo pinabanal, meron pang ibang pinabanal na dapat nating unawain at tulungan. At patuloyin ninyo sa inyong mga tahanan ang walang matutuluyan. Grabe yung passion, Pag nakakita ka pala ng walang matutuluyan, bukas dapat ang bahay mo. Sino makakagawa nito? Kaya ba natin gawin to? Wala na nagsalita. Samantalang madumihan lang ng konti yung entrada ng bahay mo, kung ano na naiisip mo. Sabi ng 13 na ba, Brad? 14. Idalangin ninyo sa Diyos na pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo. Hello? Idalangin nyo mga umuusig. Dito talagang talagang piniperfect ni Lord yung ugali natin. Talagang binabago ni Lord. Gustong i-revive ni Lord yung pag-uugali natin. Kasi sa totoo lang, bilang mga tao, may mga pag-uugali tayong wala sa kalooban ng Panginoon. Diba? Yung mga mahilig magtatatalak dyan. No? Pagpalain ninyo sila sa halip na sumpain. Grabe, no? Talagang revival ang gusto ng Diyos sa puso natin. Amen? Restore our passion and our joy. Next. Kunti lang naman to, sandali lang to. Number 3, restore signs, wonders, and miracles. So, sa panahon natin ngayon, ano nararamdaman nyo? May signs, wonders, and miracles ba? Hello? Hindi katulad nung sa Acts, nung unang bumaba yung banal na espiritu, talagang ultimo anino ni Pedro nakakapagpagaling. Madaanan ng anino ni Pedro, mahawakan yung mga damit nila, talagang gumagaling yung mga may sakit.
Restore. Paano natin marirestore ang signs, wonders, and miracles? Sa atin mismo manggagaling. Naalala ko, no? Merong isang malaking great revival na nangyari. Pero hindi po ito sa loob ng Israel. Saan pinadala si Jonas? Saan pinadala si Jonas? 120,000 people. Kung hindi pinuntahan ni Jonas, mapapahamak. Isang napakalaking revival ang nangyari. At pagkatapos, sa labas pa ng Israel. Pero sa loob ng Israel, dito sa ating church, ang revival para po sa mga believers lang. Naniniwala kayo doon? Revival is only for the believers. At hindi lang yung sa Ninive nagligtas ang Panginoon, si Jonas mismo ni-revive ng ating Panginoon. Di ba? Nabasa niyo ba si Jonas? Ang tigas ng ulo. Ayaw sumunod sa Panginoon. Inuutosan ng Lord sa Ninive kung saan nagpupunta. Pero nung time na yon, ni-revive talaga ng Panginoon pati si Jonas. Kaya kung saan tayo inuutosan ng Panginoon, doon tayo. Lakas nung amen nun. Likod ah. Kung sa Bicol ka. Hapas. Kung sa Bicol ka dinadala, doon ka pumunta. Di ba? Meron ba tayong ano doon? Meron ba tayong reklamo doon kung saan tayo padala ng Panginoon? Pastor Abilinda nga, pinapadala sa Palawan, tsaka sa Pastor P, nakapunta na ng Palawan yan eh. Amen? Tapos nagbahalang ng konti, ayaw nang umatin. So ito napakaganda, no? Restore the signs and wonders and miracle. Napakaraming mga bagay na pwedeng gawin ng ating Panginoon dito sa signs, wonders, and miracles. Alam niyo po, nasabi ko na to dito dati sa pulpito, no? Sa 3 taong ministry ng ating Panginoon, pinakamaraming ginawa niya, signs and wonders and miracles. Konti lang yung preaching niya eh. Diba? Napakaraming ginawang milagro ng ating Panginoon. Sabi nga ng isang preacher, sa 3 taon ng Panginoon at sa buong Biblia, kung tatanggalin mo lahat yung signs, wonders, and miracle ng Panginoon, ganito na lang kanipis ang Bible. Maaring mas manipis pa. So kailangan ma-restore ito sa ating church. Amen? Yes, talagang binabago tayo ng Panginoon. May milagro sa buhay natin. Pinagaling ako ng Panginoon. Maraming pinagaling, maraming binago ang buhay. Amen po ba? Sa Acts, talagang pag binasa mo yung buong Acts, ang daming nangyaring signs and wonders and miracles. Palakpakan mo na natin ang Panginoon. Yung palakpak ng excited. Praise God, yan. Okay, number 4. Now, malapit na tayo. Restores our devotion to God. Kailangan yung ating devotion sa Panginoon, kung ito man ay nagkukulang na, kumukonti na, lumalamig na, rekindle again. Di ba? Muli nating pag-alabin yung devotion. Alam niyo po yung devotion, ikaw lang at ang Panginoon ang nagkakaalaman nito. Hindi ito alam ng karamihan, hindi ito alam ng paligid mo. Dapat
i-restore natin to. Dapat ibalik natin tong init na ito. Amen po ba? Sino pa ba sa inyo ang nananalangin dito? Nananalangin pa ba kayo? Amen. Nagpa-fasting pa ba kayo? Ang dami-dami natin ditong grupo ng fasting, Don't Watch Prayer, Prayer and Fasting Team. Sa Sabado, meron na naman tayong panawagan sa ating evangelism team. Restore yung devotion natin. Amen. Napakahalaga po ng devotion. Kasi ang sabi rito, ang devotion po ay, ang sabi rito, personal devotion help us to grow in spiritual maturity. So yung palang personal devotion natin, malaking tulong para po sa ating maturity, yung mature Christian, becoming a mature Christian. Malaking pong tulong yung devotion. Amen? Ano ba yung devotion? Pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagdalo, pagte-testimony, pagsishare ng Word of God, pagsamba sa Panginoon. Yan yung mga devotion. Kailangan ibalik natin yung mga init na yan sapagkat napakalaking tulong yan. At ang sabi pa, God promises that if we seek Him with all our heart and soul, we will find Him. Buong kaluluwa at buong ating pag-iisip, lakas, kung isisik natin ang Panginoon, talagang makikita natin siya, matatagpuan natin siya. Amen po ba? Sa tingin nyo ba yung mga marites, natagpuan na nila mga Panginoon? Diba? Ang hirap katagpuin ng Panginoon kay marites. At ang sabi pa rito, yung devotion mo, ito yung naipapahayag mo sa Panginoon yung pag-ibig mo, yung pagmamahal mo. Diba? Nung una talagang napaka-eager natin lumapit sa presensya ng Diyos. Pero mapapansin mo, bakit kaya ang mga Kristiyano ngayon, habang tumatagal, habang nalalapit yung pagbabalik ng Panginoon, tandaan po natin, di ba lagi natin naririnig dito, 24/7 si Satanas. 24/7 si Satanas. Tapos tayo, buti nga tayo, dinidivide natin yung oras natin para meron tayong oras sa Panginoon. Kung minsan oras na nga lang sa Panginoon, ilang oras lang ba tayo sa gawain? Wala pa naman tayong 2 oras dito, di ba? Pero ngayon, abutin tayong 3 oras kasi ang haba nito eh. Okay lang? Okay lang sa inyo? Kasi minsan pati yung oras natin nananakaw eh. Paano tayo mare-restore kung yung oras natin hindi tayo marunong mag-handle ng ating time management? Yung mga nanay, mayroon talagang oras yan sa paglalaba, may oras yan sa pagluluto, may oras yan sa papaano ng baby nila. Kaso huwag mo namang alisin yung oras mo sa Panginoon. Amen? Napakasimple, di ba? Time management. Kung minsan nga, yan lang hindi natin magawa. Amen po. So last na po tayo. Number 5. Ang mga paalalang ito, restores the fear of the Lord. I-restore natin yung holy fear natin sa Panginoon. Kasi kung minsan parang wala na tayong takot eh. Di ba? Basta gawa na lang ng gawa. Kasi ang sabi rito, kapag meron kang banal na pagkatakot sa Diyos, parang parang lalayo ka o hindi mo i-attempt yung isang kasalanan kung talagang ang pagkatakot mo sa Diyos solid. Di ba? Hello? Yung iba kasi wala nang takot. Kaya kung ano na lang ang gustong gawin, ginagawa. Proverbs
9, 10 to 12. Last verse tayo. Uy, maaga pa pala. 8 pa lang. Praise God, maaga tayo makakauwi ah. Gustong-gusto yan ng marami. Ang sabi rito, kung may karunungan ka, magdudulot ito sa iyo ng kabutihan. Ngunit magdurusa ka kung ito'y iyong tatanggihan. Yung karunungan, yun yung salita ng Diyos. Kailangan meron ka niyan na magdudulot ito sa iyo ng kabutihan. So kailangan ang buhay Kristiyano natin, nare-revive araw-araw, nakakagawa tayo ng kabutihan araw-araw. Diba? Sabi rito sa 11, ay 12 na pala yan, ano? 13. Ang kamangmangan ay katulad ng isang babaeng maingay, hindi marunong at walang nalalaman. So ang mangmang daw parang katulad ng isang babaeng maingay. Yung maaga pa lang, dat-dat na ng dat-dat. Amen po ba? May natutunan ba tayo? Di nga. No, napakasimpleng bagay, 5 bagay lang naman yung ating pinare-restore ng Panginoon. Kailangan lang nating pag-aralang maigi sa buhay natin at saka sa puso natin. Magagawa ko ba kaya ito? Di ba? Pero ang tema natin ay revival. Kailangan gawin. Ba kailangan magpakasipag tayo? Amen po? Kaya sa gabing ito, total maaga naman tayo makakauwi, pwede na tayong tumayo. Tayo po tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sarap ng ating kwentuhan. Meron po tayong aawitin na itong awit na ito ay talagang magtatakda sa atin ng oras ng ating Panginoon. Amen? Isa puso nyo lang po itong awit at pag nadama nyo, talagang ang Diyos ay isa sa atin. In His time, sandali lang po. Kasi alam ko, hindi nyo alam tong kantang ito eh. Medyo classic na. Kapanahunan pa namin. Yan, in His time. In His time. In His time. He makes all things beautiful in His time. Lord, show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time. In your time. Oh yes, Father God. In your time. Lord, ito na po ang oras mo, Panginoon. He makes all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring, with its winter and its spring. May I fathom everything
again. In His time. In His time. In His time, Lord. In His time. In His time, Lord. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. 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 You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you. Lord, my life to you. I pray this winter. May this winter and this spring. May I fathom everything in your time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Oh yes, Lord. Thank you for your time. Salamat, Panginoon, sa oras mo, Panginoon. This is the time, Panginoon, na kami ay hubugin mo, Panginoon. Sa 5 bagay na ito na aming napag-aralan, Lord, nais namin ito ay muling mabuhay sa aming puso, sapagkat ito ang nais mo sa bawat isa sa amin, Lord. Nais mo na kami ay maging karapat-dapat at laging manatili sa iyong presensya at sa iyong kalooban, O Lord. Panginoon, sa gabing ito, tulungan mo kami. Marahil ang iba sa amin, Panginoon, ay iba-iba ang nararanasan. Iba-iba ang problemang aming nadarama, Panginoon. Subalit, Ama, sa gabing ito, muli mong binuksan ang aming puso't isipan upang mapatotohanan sa iyong harapan, O Diyos, na kailangan ka namin, sapagkat wala kaming lakas kung wala ka sa amin, Panginoon. Lord, we can do nothing apart from you. Yes. Hindi namin nalilimutan, Panginoon, ang buhay mo na inialay mo sa amin. Kaya pinapaalalahanan mo kami na maging matibay, maging matatag, lalo na sa mga pagsubok na dumarating, na ang mundong ito ay patuloy na sa kabulukan, Panginoon. Subalit nais mo sa bawat isa sa amin, O Diyos, lalong-lalo na po, gayon din ang mga nanonood sa online. Panginoon, you are not limited by distance, place, and time. Tutugunin mo, Panginoon, ang lahat ng aming itinaas sa gabing ito. Lord, tulungan mo kami, Panginoon.
Yes, meron kaming kahinaan. Meron kaming hindi kaya, Panginoon. Subalit, dahil sa iyong mga pangako, na hindi mo kami iiwan ni pinababayaan sa lahat ng lakad ng aming buhay, Lord, spiritual, physical, Panginoon, samahan mo kami. Hallelujah. Lord, me show me everything as your way leads to you. In your time. In your time. In your time. Thank you, Father God. In your time. He makes all things beautiful in your time. Lord, my life every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Lord, me show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Palapakan natin ang Panginoon. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Sa Panginoon po ang papuri. Magkamayan po tayo.